Breaking news mga kababayan. Ngayon po, tinukoy na po ng DICT. Malacanang ang naganap na riot sa Manila. Yung mga pinuno o nagpasimuno ng gulo. Eto na po mga kababayan, si Manang Claire. O paunahan na po tayo. Baka diretso dito, Duterte na naman may kasalanan. Ano kayang masasabi ni Manang Claire? Baka na naman ang bibig nito, puro Duterte na naman. So tignan po natin kung anong sasabihin nila. Sino ba ang pasimuno ng gulo? Sino ang nag-funded? Sabi ni Mayor Isko Moreno, dating politiko daw at isang abogado. Hala ka, sino kaya itong tinutukoy ni Yorme na ito? At sino naman ang tinutukoy ni Auntie Claire na pasimuno ng gulo na merong di umano namatay at 100 po na pulis ang nasugatan? Ito na po mga kababayan ang kanyang pasabog. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sino mang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaisa ng taumbayan si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito at sa tulong ng taumbayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pang-aabuso sa kaban ng bayan ay mailalantad at malalabanan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taumbayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit, kinukondena ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo. Mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa ilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Idaan natin sa paraang tama. At upang pag-usapan ang naging peaceful rally noong linggo, makakasama natin ngayong araw sina DILG Secretary John Vic Remulla, DICT Secretary Henry Aguda, at Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang araw mga secretaries at mga matatapang nating mga CAPSEX at si Acting PNP Chief. Maaari na pong mag-start si Secretary Henry Aguda. Magandang umaga po. Salamat po, Yusek Claire. Magandang hapon po. Una sa lahat, malinaw ang direktiba ng Pangulo, igalang at protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Kaugnay nito, nitong weekend nagkaroon ng malawakang kilos protesta. Kabilang ang tinatawag na Black Mass March. Ito yung mga team itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH.
Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Nakikipag-ugnayan po ako dun sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Kasabay ng mga aktibidad na ito, aktibong pinatutupad ng DICT ang Oplan Cyberdome bilang isang whole-of-country approach sa cybersecurity. Sa ilalim nito, may mahigpit na koordinasyon sa mga law enforcement agencies para sa mabilis na tugon sa anumang online-to-ground na banta. Ito po yung mga nag-organize sa online, tapos nanggugulo physically. Pangalawa po, katuwang ang mga telco at social media platforms sa pagbabantay laban sa posibleng paggamit ng internet para sa karahasan. Aktibong nakilahok ang cyber community rin po at mga pribadong cybersecurity groups upang tiyakin ang seguridad ng ating digital space. Nakapag-ugnayan din tayo sa mga pangunahing pribadong korporasyon po, sa bangko, sa enerhiya, sa tubig, transportasyon, at lahat po ng kanilang cybersecurity organization na teams ay nakilahok naman po na protektahan ng cyberspace. Ngayon po, noong weekend po, mula do sa Threat Monitoring Center po natin sa CICC, yung same organization po na nagbanday din po noong midterm election, nakita po namin na as of 2 p.m. po, wala po kaming nakitang convergence. Convergence po ng mga grupo na nag-oorganisa sa online at on the ground. Nanatili pong mapayapa ang mga rally at walang na italagang ground to online convergence. Subalit po, may naitala po kami, 19 na website ng gobyerno ang naka-experience po ng defacement. Ibig sabihin po, kinuha yung website, binago, pero mabilis naman pong nakapag-react ang mga government agencies po. Para po mailagay natin sa perspective yung 19. Yung 19 po out of almost 60,000 apps and website ng bansa. So, maliit lang po yung naging epekto nito. Walang naitalang matagumpay na cyber breach din po mula sa overseas o tinatawag po nating nation-state actors. Ligtas at maayos ang lahat ng critical government systems. Bagamat may ilang insidente ng karahasan sa lansangan gaya ng pagsunog ng sasakyan, paghagis ng bato, molotov, nang panatili ng pamahalaan ang kontrol sa sitwasyon sa tulong ng kapulisan at mga katuwang na ahensya. Sa kabuuan, pinatunayan ng pamahalaan na epektibo ang Oplan Cyberdome at ang matibay na kooperasyon ng DICT, law enforcement, telcos, social media platforms, cyber community at pribadong sektor. Pinakita po natin na kaya nating igalang ang malayang pagpapahayag habang sabay-sabay na pinapangalagahan ang kapayapaan upang siguradong maligtas po ang lahat. Magpatuloy po ang ating monitoring at patuloy din po ang pagbibigay namin ng update sa inyo. Maraming salamat po, Yusek Claire. Nandito po ako para sumagot ng mga tanong mamaya po. Secretary John Vic Revilla, DILG. Secretary Mulya, sorry po. Hindi ako tumayo eh. Good morning. As of 11 a.m. yesterday, the President and I were in touch constantly every 20 minutes to assess the situation. He was in a secure facility inside the compound, monitoring every single step. At approximately 2 p.m., while I was at the command center in Camp Crame, he called me and asked me to personally assess the threat level that was going on in Ayala Bridge. The anarchist burned a container truck that was put by the PSG to block the entrance of the Ayala Bridge. Subsequently, at around 3:30, the corner of Mendiola and Legarda, I think, at 3:30, the
of approximately 5,000 converged at that corner. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. I repeat, the approximately 4,000 policemen deployed to contain the rally had no firearms on them, except for the SWAT group that was in the vicinity. The purpose of having no firearms is because when you engage a crowd, the chances of your firearm being pulled from you and being used against you is very high. Having said that, number one, there was no discharge of weapon from any PNP official. I repeat, there was no discharge of weapon. Number two, there was no tear gas used by the PNP. All the soldiers, all the policemen behind had instructions, use maximum tolerance. So they had no tear gas and they had no firearms. Number three, only when the mob were throwing Molotov cocktails did the police push back. That crossed the line. When rocks were thrown, you could shield yourself. But Molotov cocktails crosses the line. That can cause death. Having said that, the police pushed back, pushing back using maximum tolerance. And one by one, they were apprehending the characters who were throwing rocks, Molotov cocktails, or engaging them physically. After the arrest, after all of it had been said and done, the protest subsided at around 5:30 p.m., after which we ascertained that the following happened. There was an arrest of, and we get this straight, 216 individuals, 216, comprising of 127 adults and 89 minors. The minors were characterized as following: 65 were children in conflict with the law, and 24 children at risk. What is the difference? Children in conflict with the law is 15 to 17. Children at risk is 14 and below. Of the 216 that were arrested, we'd also like to report that 95 PNP personnel were wounded. 95. Some of them serious, requiring medical attention. They were brought to the PSG station here in Malacanang and also to the PNP General Hospital for further treatment. Now, I would like to commend the PNP for their performance yesterday. They acted according to law. They acted according to instructions. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. Kumakalat po kasi mga kababayan, may mga namatay, kaso tinatanggi po nila, nasaksak daw po ito mga kababayan, kaso nga lang, sabi ng PNP wala daw. So di natin alam kung totoo ito na walang namatay. Yun po yung balita. Kasi nga, susugod daw sila sa Malacanang. So, pinigilan ng mga pulis. Siyempre, nagkakasakitan na dito. So, ngayon, ang bali-balita po, si Mayor Isko Moreno na po ang nagsabi na allegedly, isang dating politiko at isang abogado ang pasimuno. Sino kaya ito mga kababayan? Sino kaya itong mga tinutukoy na personalidad ni Mayor Isko? I repeat, there were 0 casualties. What is spreading around in social media is fake news. There were, however, people who got hurt.
None of the protesters were seriously hurt. Ayan, mga kababayan, nakita nyo po. So, i-check po natin dito. Eto na, si PNP na. Magandang umaga po sa ating lahat, ang ating SILG Secretary, DICT, and our spokesperson. Magandang umaga, and our press from Malacanang. Okay. Sinabi na po ng ating butihing SILG John Vic Remulla ang pangyayari. Isa lang po ang masasabi ng Philippine National Police. Ang Philippine National Police ay naghanda sa ganitong aktibidades na idinaos coinciding with the 53rd anniversary of the declaration of martial law. And with that preparation, we have utilized about 50,000 nationwide na kapulisan. Those half of it or half of those police were in Metro Manila. And not only the personnel were used, but the different resources of the Philippine National Police, the logistics and the finances that we need to secure this activity, particularly the protest rally of individuals and group. As a whole, it turned generally peaceful, attended by about 84,000 nationwide po yun na mga protesters, divided into several groups. In Metro Manila, there are 16 areas, and in totality, 30 plus areas po yun. And so, those are the deployment and utilized resources of the Philippine National Police. And of course, we were supported by the different local government units. Napaka-importante po yan because of the equipment that needed, especially in responses that be needed, and especially in the contingencies na ginawa ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na po ang ating National Capital Region and the 5 districts in Metro Manila. And with that, it is very unfortunate na meron nagkaroon po ng mga isolated incidents. That is particularly in Ayala Bridge and another 2 incident in Mindiola. That is when the group of protesters in Luneta ay pupunta po, supposed to be papuntang EDSA Shrine, where a group of marami po doon na rallyista, but they were stopped, of course, here in Malacanang area, particularly passing through Ayala Bridge, and more particularly 2 incidents in Mindiola. In-ensure po natin ang deployment dito, lalong-lalo na this is the seat of power. Nandito po ang kanilang pinupunteriya, nandito po ang Malacanang area. And so, hindi po sila nagtagumpay sa kanilang pinayagan po natin silang makapasok sa Mindiola at a distance, but they have pushed their way going inside. And so, with that violence, so unfortunate na nagkaroon ng violence, ng bato, and so forth, leading to arrest of a bunch of tignan natin terorista kung tawag doon, and or word ng ating butihing secretary, that breach the peace and order, especially kokonti lang sila, about they're monitored to be about 300. It is very unfair for the rallies, particularly nandun sa Luneta and nandun sa ating EDSA Shrine and People Power Monument, na napakatahimik po, at nagpapasalamat kami sa kanila in the cooperation and cleansing the ranks. So yan mga kababayan. So wala pa pong tinutukoy dito na mga personalidad. Pero dito sa Manila po, si Isko Moreno, meron na po siyang mga hinala na isang abogado daw at isang dating politiko. Sino kaya ito mga kababayan? Sino kaya ito? Hulaan nyo po kung sino po yung mga kahina-hinalan na abogado at dating politiko.
Hulaan nyo nga po mga kababayan, imposible naman na si Atty. Topacio, imposible mga kababayan na isa siya sa magpapasimuno. Siyempre, rally lang yan. Hindi naman siya yung... Kasi nakita natin si Atty. Topacio dyan eh, na naglalakad papuntang Menjola eh. Nakita natin sa mga video. At sabi pa ng balita dito mga kababayan, si Singson daw. Sa tingin nyo, magagawa po ni Chavit Singson ito mga kababayan? Na magbayad siya ng mga Imposible. Mga kababayan, sa tingin nyo, kailangan kung magbibintang kayo, meron kayong mga ebidensya. Mahirap yung magpapangalan na naman. Parang sa flood control. Kung sino yung mapangalanan, yun yung magigisa. Wala namang ebidensya. Okay po mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Mga kababayan, so update ko po kayo kung anong mangyayari dito. Pa-like po, pa-share po, pa-subscribe. Salamat po.